Hindi ko na-expect guys na may swimming pool area dito. Tapos yung akin naman, beef brisket. Galing nga dito, meron dito mga binibentang mga taco. May mga upuan doon na ganun. Ang lakas ng alon, tignan nyo, like literally. Hello guys! I'm back again with another video. So ngayon po, mag-check out na tayo dito sa ating hotel, ang Mercure French Village Danang na hotel. And alam nyo, so far po, nag-enjoy po ako dito and even ang ate ko. Dahil dito, kapag dito kayo mag-check-in, maximize nyo talaga lahat ng oras. Makakaikot kayo sa French Village area at makikita nyo lahat. Like, lahat ng kainan, lahat ng establishments. And panoorin nyo na lang yung previous vlog dahil pinakita ko doon. And now, mag-check out na muna tayo at kumain na muna tayo dito sa area na to before we go down sa mismong Danang City Center again. Ngayon, let's go! Gusto ko nga pala i-share sa inyo na if ever kung gusto nyo mag-check-in dito, yung link ilalagay ko sa ibaba. At yung price, ilalagay ko din sa screen. And if ever kung mag-check-in kayo, feel free to use my code, Paul Ivan Pluk, para magkaroon kayo ng discount. So, let's go na! Let's go na guys! Kumain na muna tayo. Tignan nyo po behind me. Grabe. Grabe yung ano dito. Yung moist. Super kapal. Like, ayan, napapakita ko sa inyo. Diba? Super labo na like. Literally. Alam mo yung linya ko. Ito guys, kakain tayo dito sa Kung Fu Noodle Restaurant. Ito yung pinakita ko sa previous vlog. So, parang Chinese restaurant siya ate, no? Chinese ba? Chinese. Oo, Chinese eh. Oh, Chinese char siu. Chinese. Tara, maghanap tayo. So, saan mo gustong kumain? Loteria? Sa loteria. Okay. So, magchi-chicken na naman. And kasi Chinese restaurant naman yung kanina. So, mamaya na lang tayong gabi mag-Vietnam resto. Yes. Ito yung menu dito ate. Papakita ko din sa inyo guys. So, yung chicken dito, 1 piece is 45,000 dong. 3 pieces is 121,000 dong. Then, meron pa mga ibang klaseng option dyan. So, yung set, chicken set, 106,000 dong. Then, ito, family set, 206,000 dong naman. Ito ang itsura ng loteria. Wow. Ayan guys, yung menu, tignan nyo. Meron ditong chicken ball rice, so 55,000 dong yun. Tapos may beef rice, oh. 55,000 pala lahat ng nandyan. 55,000. Premium burger is 119,000 dong. And guys, wait. Hindi na ako magsasalita na lang. Tignan nyo na lang hanggang dulo. Ito po yung total price na babayaran natin, 274,000 dong. So, kompleto na yan. May drinks na, ganyan. And ang gagamitin natin dito is yung GCash card natin, as usual. Okay guys, now sasakay na tayo sa cable car and tayo po ay pumunta na sa Danang City Center. Kapag ka naka-check-in kayo sa Mercure tapos mag-check out na kayo, may mag-guide po sa inyo na staff nila going there sa mismong cable car area. Ayan guys, nakababa na tayo dito sa floor na kung saan pipick upin na tayo ng Grab. And ibubook nyo lang po. From here, ilalagay ko dito yung pick up location na ilalagay sa Grab. Then, kung saan kayo pupunta sa mismo Danang City Center, which is tayo sa Lantana Danang Havilland Hotel tayo. Doon tayo mag-check-in. At ipapakita ko na din yan sa inyo dito sa vlog na rin na to. Okay, finally, andito na ngayon tayo sa ating hotel, which is yung Lantana House Boutique Danang. Ngayon, let's go! And gusto ko lang i-share sa inyo na ito po yung Lantana House. Hotel and apartment pala siya. And akala ko hotel lang. So, dito, meron dito mga areas na kung saan may mga coffee shop, may mga restaurants. Then, dito po sa side na to, makikita nyo, di ba may hagdan dyan? Dito tayo.
Kapag if ever kadarating nyo lang, pwede po kayo ditong pumunta sa ibaba kasi dyan may elevator dyan. Ayun, dito sa side na to. Para kunyari, kung meron kayong mga daladalang maleta, ganyan, hindi nyo na siya bubuhatin dito. Kasi guys, medyo mataas din yung stairs para hindi na rin mapagod yung braso nyo. Alam nyo, ang mura lang talaga nitong accommodation na to. And also, gusto ko lang din i-share sa inyo na pasado na agad. Dahil super mura niya, at the same time, maganda yung itsura. Kapag ka makikita nyo yung exterior na, yung parang design, ganun, okay naman siya. Meron pa siyang lift. Diba? So, ayan. Ito guys, yung legend. Ayan, as you can see, 7th floor, may swimming pool. Tapos ground floor, may toilet, parking, and craft beer. Tara na muna sa 7th floor. Puntahan na muna natin yung 7th floor para mapuntahan na natin at maipakita ko na sa inyo. Kasi mamaya, kapag ka nakapag-check-in na talaga tayo at nagpunta na tayo sa hotel room, baka makalimutan na natin kasi madami pa tayong gagawin ngayon eh. Medyo mabagal. Medyo mabagal elevator nila yan. 4th floor, 5th floor. Ito na 7th floor na. May time. So, 7 a.m. to 9 p.m. yung pool opening time. Ano dito? Hagdan. Diba? Dito tayo sa side na to. Ano meron dyan? Dito ay... hagdan ulit. Sige, akyat tayo. Ay, ang ganda. May pa swimming pool. Ang galing, no? Hindi ko na-expect, guys, na may swimming pool area dito. And, ano meron sa taas? Ayun! May upuan dito sa taas. Like, if ever kung gusto nyo mag-check lang ng paligid, ganon. Meron pang paupuan din dyan, guys. Parang beach bed, ganon. Ito din. Tingnan nga natin yung paligid kung ano itsura. Ito po yung paligid ng building. To be honest, it's giving Ho Chi Minh vibe. Ganon yung nabibigay niya sa akin. Ultimate yung mga surroundings. Like for building, ganon. Kasi diba, if ever guys, kung di nyo pa napapanood, ito po kasi yung last hotel natin dito sa Da Nang at the same time ay pangatlo. Yung unang hotel natin sa Mikay Beach siya. Like facing Mikay Beach yung hotel na yon. Yung second hotel natin which is yung Mercure na pinakita ko din sa inyo sa unang part ng vlog na to at located yun sa Bana Hills. At itong third location, medyo malayo siya sa beachfront area but at least mura. Baba na po tayo sa reception area. Ipapakita ko sa inyo. So, kaya tayong floor dito, no? Though okay lang, may elevator naman. Pero sa... Excuse me. Sana sa pinakataas tayo. Or kahit 6th floor at least. Ito guys, yung lobby area. Ayan. So, makikita nyo dito. Ayan, meron dito ang Lantana House. Tapos front desk and lobby to. Wait, pa natin yung mukha nila ate. Ayan. So, ayan. Ano pa dito? Parang New Year pa yung design. Okay, guys! Now, i-room tour ko na po kayo. Actually, hindi siya room tour eh. I-apartment tour ko na kayo dito sa Binook namin, dito sa Da Nang, Vietnam. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po ay 2-bedroom apartment. Yes, I'm aware na 2-bedroom talaga siya. At guys, kasi ang mura lang nito na kung saan, i-reveal ko sa inyo sa dulong part ng apartment tour natin. Tignan nyo, yaan yung itsura ng pintuan. Tapos pagpasok dyan, ang bubungad agad sa inyo is itong kitchen. Like, meron dyang electric kettle, meron dyang lutuan, and dito sa ibaba, meron guys microwave dyan, oh. Tapos, meron pa dito mga yung pangluto talaga. Meron dyang knife, merong scissor, merong mga yung lutuan mismo. If ever kung gusto nyo magluto ng noodles or kung ano pa man, pwede yan. May sink. Tapos, meron ditong mga plato. Dito naman sa side na to, meron ditong table para if ever, kunyari kung gusto nyo lang muna ditong umupo bago kayo mahiga habang nanonood kayo ng mga vlogs, ng TV, ng Netflix, pwede. At ang maganda dito, ito po ay Smart TV. Pwede ang Netflix, pwede ang Amazon, pwede ang YouTube. Tapos, dito meron pa ditong extra storage. And aside from that, meron ditong refrigerator. Kaya lang, yung mga nakalagay po dyan ay hindi free. Kailangan bayaran yan. If ever, kapag gusto nyo pong kumuha ng beer, kumuha ng soft drinks, or kumuha ng water, may bayad po yan. But, Ivan, meron ba libre? Ito po ang mga libre. Meron dyang tea, meron dyang coffee, at 4 na mineral water. So, I think since 4 naman na mineral water yung pa-free nila dito, parang okay din siya, good for 4 packs. And 2 tao per room ang pwede for sure. Tignan nyo din naman dito, meron ditong first na split type natin dito sa unit. At guys, meron pa dyan sa mga susunod na part. Dito sa gilid na part, guys, andito ang hallway. Then, papakita ko na sa inyo ang first room. Ito po ang first room natin. At ayan, tignan nyo naman kung gaano ka-spacious. O, diba? Grabe, at alam niyo ba, napakamura lang talaga nito, like literally. So dito meron dyang bedside table, merong mga lamps, merong painting, maganda ang mismong interior, then meron dyang curtain. I mean, I know, hindi na dapat sinasabing curtain, pero for privacy reasons, baka merong may, ano sa inyo, merong may gustong alam na ganyan, pwede pong isara yan. Tapos, meron pa ditong Smart TV again.
Then, meron dyang working area at merong fan. If ever po, kung mahilig po kayo sa fan, meron dyan. Baka sabihin nyo, bakit sinasabi ko pa yung fan? Kasi guys, ako po yung target audience nun. Kasi kapag sa hotel, minsan naghahanap talaga ako ng fan. Which is dito, meron. So, dito sa side na to, ayan po. Meron ditong pahanger, then meron diyang pa-laundry, ilalagyan na ng laundry. At ang maganda din dito, meron din po ditong split type aircon. So, pangalawa na yan. Then, meron din tayong own toilet. At ngayon, pasukin na natin yung toilet natin. O, diba guys? Actually, medyo madilim yung toilet, ha. Itong toilet, ang bubungad agad sa inyo is yung mismong sink, meron diyang mirror, meron dito mga pa-toiletries, and meron diyang blower. Tapos, ayan na, may bidet. Ito po ang hinahanap ng karamihan. May bidet po. At guys, mabango ha, mabango. Kasi may paganito pa sila, oh. Mabango po. And ayan, ito yung shower area. Kaya lang, wala siyang ano. Kasi mayroon po mga naghahanap na iba na parang kunyari may door yung shower area. Pero ito po, wala pong door. But it's okay. It's okay. Malaki naman at spacious. Meron na rin silang pinaprovide na shower gel and shampoo. Grabe. Nag-enjoy ako dito. So, tigisa kami ng kwarto ni ate. So, ngayon, magpunta naman tayo sa second bedroom. Kasi 2 bedroom nga po ito. So, ayan, yung hallway. Di ba? Ang ganda ang aesthetic ng hallway natin, oh. Quink! Dito naman, twink! Ito na ang second bedroom! Ayan guys, tignan nyo! Itong second bedroom, kung ano lang yung nakita nyo dun sa first bedroom, ganun lang din dito. Same lang din ang layout, ganyan. Kaya lang I think, mas mas kumpleto. Dahil, doon sa isa guys, dalawa yung lamp eh. Dito isa lang, ganyan. Pero maganda din, spacious din. Tapos, ang kaibahan naman, dito naman is, makikita nyo meron dyan pa-chair. Doon sa isa, wala naman. So, if ever, kung gusto nyo po kuyari mag-tea muna dyan, kumain muna ng mga food galing sa mga binili nyo sa convenience store or night market, pwede dyan. Then, ayan, good for 2 siya kasi dalawa yung towel na nandyan. Then, 4 yung pillow. Tapos, ayan, yung mismong painting. Meron ding split type. So, pangatlo na yan. And yung TV dito is smart TV. Tapos, mayroon pang own refrigerator. Diba? May own refrigerator po. And may working area dyan. Tapos, ito yung toilet. Same lang din yung setup. I mean, layout. Ayan, meron ding bidet. So, very complete. Ang nagustuhan ko dito, guys, all in all, meron siyang 3 aircon, meron siyang 3 smart TV, meron siyang 2 fan, meron siyang napakagandang kitchen, meron siyang hallway na napakaganda din. Tapos, guys, malamig. At mabilis ang wifi. Tignan nyo naman po kung gaano po kabilis yung download speed, 89.1 Mbps, at yung upload is 64.6. Ngayon, guys, papahulaan natin kay ate kung ano sa tingin niya yung presyo nito, kung magkano. Kasi, hindi ko pa sa kanya sinasabi kung magkano yung price. At ako kasi nag-book nito, and pahulaan muna natin. Tapos, hulaan nyo din. Though, hindi pala nyo mahuhulaan kasi ilalagay ko pala sa thumbnail kung magkano. So, now, naano ko na sila, na apartment tour ko na sila, nakwento ko na lahat kung ano meron dito. Ikaw, magbigay ka ng 3 amount kung magkano mo nahuhulaan per night itong room na to. Okay? So, number 1? 10,000 per night. 10,000 per night. Number 2 hula? 12? 12,000 per night? Until 15. Yung pali 10, 12, tapos 15. 15, okay. Gusto ko guys i-share sa inyo na ito pong room na to, I mean itong apartment na to ay nakuha lang natin sa halagang 2,300 pesos per night. Seriously? Oo, ang mura niya. Di ba ang mura? So, ano yung thoughts mo? Tingin mo worth it siya for 2-3? Worth it, ano? Sobrang worth it. Sobrang worth it. Ang laki. Tsaka makakagalaw ka. Alam mo yun? Tsaka may mga private place ka na pa. Oo, kunyari may privacy tayo sa isa't isa, di ba? Tapos, yung presyo na yan, hindi ganyan sa Pilipinas. Like, parang budget hotel lang doon ng todo. But dito, whole apartment! So far, ano yung nagustuhan mo dito? Wait, hindi tayo kasha. Ayan, ano yung nagustuhan mo so far? Ano siya? Aesthetic tingnan. Mabilis yung wifi, yun yung nagustuhan mo. Ngayon guys, bumaba na tayo at pupunta ako ng supermarket. Siyempre kasama ko yung ate ko po. And sa separate vlog ko yun, sasama kasi for sure mahaba yun. And now, after natin mag-supermarket, ang gagawin natin is i-explore pa natin yung area, which is yung Danang beachfront. Kasi hindi natin siya na-explore nung first few days natin dito kasi super busy, ganyan. And aside from that guys, balak ko din i-explore balak namin i-explore yung area. Yung mga streets, ganun. Now guys, we're going sa isang sikat na restaurant dito, which is Tiago Restaurant Danang. And from there po sa ating area is 31,000 po ang babayaran natin. So ngayon pa lang tayo magdi-dinner. Yung unang kain natin is nung nasa nasa Bana Hills. Ginabi na kami guys kasi punta po kami na supermarket. So panoorin nyo yung previous vlog I mean yung after na vlog dito is nag-supermarket tour po tayo.
So, sikat po itong restaurant na to. Waiting list tayo. And waiting list number 3 tayo. Ayun. Bibigyan kayo ng ganito. Then, meron ng QR code dito. At may free wifi silang walang password. So, if ever kung wala po kayong data or wala kayong pocket wifi na dala, pwede kayong kumonek. And order na tayo ahead of time. So guys, andito na po tayo, nakaupo na tayo. Then after nung waiting list na ibibigay sa inyo is tatawagin na kayo agad. And alam nyo, so far, nung pumunta po kami dito, mga around 6:30 kami nagpunta. Pang number 3 kami, pero ngayon medyo mahaba-haba na yung tao. I think pwede pumunta kayo dito like hindi peak time. Kahit siguro mga 5 o'clock, ganyan. Or 4. Or kung gusto nyo, mas late. Kahit mga 7 siguro, ganyan. So, yung operating hours or yung working hours nung mismong restaurant na to ilalagay ko dito sa screen. Ngayon, isa-isayin ko na muna sa inyo yung menu para makita nyo. Ayan, guys. As you can see, ang andito po agad is spring rolls, tapos chan lui, lemongrass skewer, tapos itong ban xiao fried pancake. So, dito, makikita nyo po, ang fresh spring rolls nila, 60,000 VND, 3 piraso. Tapos dito naman sa spring rolls nila, kapag ka beef, 85,000 dong, 5 pieces. Kapag ka vegan naman is 60,000 dong. Ay, hindi pala nakatapat, sorry. Then, ito namang minced seafood naman to na lemongrass skewer is 130,000 dong. Then ito, sikat po ito, itong ban xiao. So, medyo mahahaba daw ang waiting time pagkayaan. So, I think, hindi ko alam kung anong bestseller nila dito, but ang pinakamura is itong oyster mushroom, 90,000 dong. And ito po, ang pa lao, flavorful soup with stewed meat. Okay? So, no halal. Ito, beef rib, 170,000 dong. Then, beef tendon, 150,000 dong. Tapos itong bun bokwe, ito yung kinain natin sa airport. So, I think parang ayoko na yung ulitin, guys. So, pero ang presyo dito, 75,000 dong. Then, dito naman, ito po yung order natin. So, si ate, ang order daw niya is yung beef rib, 85,000 dong yon. Pero tayo, ang order naman natin is yung beef brisket, 85,000 dong. Okay? Pwede kayo mamili kung beef, kung seafood, kung squid, or kung shrimp. Depende. Pause nyo lang, guys, para makita nyo mabuti kung magkano. Okay? Dito naman po tayo, magtungo naman tayo dito sa fried rice. May fried rice sila. Then, ang pinakamura na so far na nakita ko is 70,000 dong. Oyster mushroom yun. Then, dito, ayan, meron dyang garlic, oyster sauce. Ano to? Morning Glory. So, kangkong. Diba? Ayan, ito po yung mga presyo. So far siguro, I think garlic yung pinaka-bestseller siguro, saka oyster sauce. Then, meron silang medium rare beef lime salad, 95,000 dong. Tapos may set po na ganito. Okay, combo nung 4 na bestseller nila, 590,000 dong. Tapos, dito naman sa side na to, merong beer. Though guys, i-post nyo na lang dito, i-play ko na lang para makita nyo yung prices. Dito guys, nakalagay dito ay tumatanggap sila ng card payment, kaya lang plus 3% yun. Okay? Then merong surcharge pagka holiday charges plus 10%. Tapos ano tong TET charges? Di ko alam siya, pero plus 20%. May drinks, tamarind ice drink. Yeah, come on. Thank you. Ayan guys, ito na yung kay ate, beef ribs ang kanyang in-order. Tapos yung akin naman, beef brisket. Diba? Tapos meron ditong mga gulay. Then, ang drinks ko naman, tamarind ice drink. Tapos kay ate, 7-Up. Yeah, thank you. Ito, hindi ako kumakain yan eh. Ito guys, ayun na yung mga order. And actually, meron kaming order na isa kanina. Yung lemongrass na tinuturo ko sa menu. Kaya lang, out of stock na pala. Buti na lang nagtanong kami. Kundi, naghihintay kami sa wala. So ngayon, tara na. Tikman na natin tong order natin. Sarap. Sarap guys. Like paano ko i-describe yung lasa niya? Disclaimer, hindi pa ako food vlogger, but gusto ko lang i-share sa inyo na yung lasa. Alam niyo, nanunuot yung lasa ng beef na talagang matagal pinakuluan. Ganong level. So, beef brisket yung akin, yung kay ate, beef ribs. So, ito yung itsura. Wait, lalapit ko. Ito guys, yung itsura ng meat. May po itsura ng meat. Tapos, para makita nyo, ito naman itsura ng noodles. O, diba? Merong chopstick, kaya lang nahihirapan akong gamitin. Ayoko namang magpanggap sa inyo, diba? Pero, kaya ko yung chopstick sa meat and sa noodles. Ang hindi ko lang siya kaya sa super liliit na mga parang yung gulay-gulay. Ayan, tikman natin. Sarap. Guys, yung lasa niya parang parang nilagang baka. No? Nilagang baka yung yung pinaka-meat.
Sarap. I-rate ko siya ng 8.5 or 8 to 8.5 out of 10. Okay siya. Gusto ko siya. Pasok siya sa top 3 ko ng Vietnamese food. Yeah. Though, again, yung top 1 ko, Buncha pa din. Sa Hanoi. Pero masarap to, guys. Don't get me wrong. Need lang natin mag-ranking. Ivan, i-recommend mo ba na orderin namin yan? Yes! Nire-recommend ko po na magpunta kayo dito sa Tiago. Tapos itong in-order ko kasi hindi kayo magsisisi. Lalo na kung mahilig kayo sa parang lasa ng leeks. Alam niyo yan? Ang lambot pa ng noodles. Perfect. Spring rolls naman tayo. Ayan. Ito pa. So 5 pieces to. Lalagay ko na lang yung presyo sa screen. Ayan yung loob, guys. Nanginginig pa ako dahil naka-chopstick eh. Yung spring rolls, i-rate ko lang siya ng 8. Kasi parang normal lang siya. Meron pang mga mas masasarap na Vietnamese na spring rolls. Yung una natin pinuntahan, lalagay ko na yung pangalan dito, nalilito ako. Mas masarap po yun. Yung spring roll nila. Pero sa soup, mas masarap yun nandito. So, ate, ano ang opinion mo dyan sa kinain mo? Dyan sa noodle soup at saka sa spring rolls? Yung noodle soup, masarap. Malasa siya. Ayan, tingnan nyo naman, naubos ko. Naubos ko. So, nilagyan ko ng chili, garlic chili. Mas sumarap siya. Kasi gusto ko yung manghang. Eh, yung yung spring rolls, ano masasabi mo? For me, sakto lang. Mas masarap yung una nating kinainan. Yung una? Same kami guys ng feedback. Okay guys, we're back! At ngayon, maglalakad po tayo sa street na to kung saan malapit siya dun sa balkon na hotel natin sa Danang. At dito kasi, ito po, yung street po na to is yung Kong Cafe Street, Outpost Hostel, tapos itong hotel, ano to? The Coffee and Spa na yan. Eh kasi nakakita kami dito ng mga madaming nagmamassage, yung nakaupo, ganyan. Tapos mga bars. Yun ang gusto kong pakita sa inyo ngayon. Galing o, dito meron dito mga binibentang mga taco, Mexico, street food. If ever guys, kung gusto niyo ng mga street food, meron dito niyan. Tapos ito, ano to? Gozar Coffee. Ito, Z Coffee Shop. Ayan guys, dito tayo. Diba? Here or here? Here? Okay. So, ayan guys, ngayon magpapa-foot massage tayo. Dito kasi sa street na to, merong mga upuang ganito. So, ayan. And, tignan natin ulit yung mismong menu nila. Ayan guys, may pahugas pa. Ay, ano yun? Bakit parang may sibuyas? Sibuyas ba to? Ano yun? Parang may sibuyas nga. Ito po yung presyo dito. So, tayo, foot lang. So, 100,000, 30 minutes, 200,000, 60 minutes. So, yung 60 minutes na tayo guys. Kasi para papalipas oras lang naman natin to. Though meron ding foot, neck, shoulder. Ayan, 60 minutes, ganun din, diba? Tapos may pa-shampoo din. Ano kaya ginagawa niya sa shampoo, no? Parang gusto kong gawin. Nourishing shampoo. Galing naman. Then you guys, meron ako nakita. Kasi nakakapanood ako sa TikTok no para mga Vietnamese shampoo something na ganyan. So ipapakita ko dito yung picture. Ayan, papakita ko yung picture dyan. So ayan po. Nag-ano tayo, nag-check tayo. So 100,000 na. Minsan lang naman tayo dito. Sige, try na rin natin. So ano ang masasabi mo? Relax. Relax. Rate mo. Perfect. Perfect. Saka ang mura lang niya, no? Ang mura lang niya. Tapos, at least, ala tayo sa hotel and na-maximize natin yung trip natin. At the same time, guys, na-experience natin kung ano yung mga ino-offer nila dito. And also, papakita ko sa inyo. After nito, di ba, ang pinagawa natin, food, ito, yung 200k na 60 minutes. Papagawa naman natin yung shampoo. Any shampoo na yan, yung 30 minutes is shampoo lang daw, tapos massage sa shoulder and mismong neck. Pero yung nourishing shampoo is meron daw kasama sa mukha. Parang gusto ko nang yung pinaka-main mukha din para ma-maximize na natin, diba? So parang pasulit na. Dito na tayo eh. Ayan guys. May mga upuan doon na ganon. Ayoko lang kasing videohan sila ate for privacy reasons din nila. Ayan, diba? Meron pa siya mga upuan. Dito guys, yung shampoo. Yes. So dito ako sa shampoohan. Actually, hindi siya aesthetic but okay lang. At least ma-experience natin yung ganito Vietnamese shampoo, di ba? Ganyan yun eh. Yun ang itataas na gano'n. Ayan guys, tingnan nyo. Hindi ko actually sila naiintindihan. Phone po ang gamit ko kasi kapag ay Osmo Pocket, hindi ba? Ano tayo. Ayan. Di ba? Kaya po ako nagka-cap kasi ang aking ulo po ay alam nyo na yan, yung buhok ko kasi hindi maayos talagang tunay. Kaya if ever, kung nakaabot kayo sa part na to, mag-suggest kayo ng pampatubo ng buhok guys. Ayan guys. Diba? Parang feeling ko matatanggal na yung buhok ko.
Super lakas ng tigas ng ginagawa niya. So guys, naputol. Kasi, di ba sinasabi ko kanina sa inyo sa vlog, 1 hour yung ipapagawa ko. So, 240,000 yung 1 hour nung akin, yung shampoo, nourishing something, ganyan. Kaya lang, alam niyo, simula pa lang, alam niyo parang yung kuko ng pusa na ginagano sa ulo mo. Oo, ganun guys. So, ang nangyari, umahanap ako ng tiyempo kanina nung ginagano na ako kasi sakit na talaga ako. Para, alam niyo yung Thai massage, di ba nakakabugbog siya sa katawan? Ito guys, nabugbog naman yung anit ko. Ganun. So, ang nangyari, kalagitnaan pa lang sinabi ko ganun, is it okay, 30 minutes only? Sabi ko ganyan, para sabay, kunyari na lang, para sabay kami ni ate. Para match kami na sabay kami. Kasi siya 30 minutes yung shoulder naman niya eh. So, yun, pumayag naman. At least, naitigil. Ang sakit guys talaga sa ulo. Parang sugat yung ulo ko. Parang masakit talaga. Ganyan, no? Oo. Ganyan guys. Oy, iwag mo sa akin gawin. parang ganyan guys yung ginawa sa akin. Pero sa akin, masarap. Yung iyo naman kasi shoulder, hindi naman kasi shampoo yung iyo. Nakaka-relax. Oo, saka yung sa akin parang gigil na gigil eh. Ganun, na nga ako guys. Pero okay naman guys, kaya lang masakit. Kung sa sakit level ang pag-uusapan, yung sa foot, okay siya, 10 out of 10 sa akin yung foot. Pero yung sa shampoo, sakit level yung sakit level, 10 out of 10 din yung sakit level. So kung itatry ko ba ulit, hindi na. Kasi alam nyo, ito, magpe-play ako ng video dito kung ano yung ini-imagine ko sa utak ko na mangyayari, na hindi yun yung nangyari. So, okay, ipe-play ko dito yung video. Ngayon po tayo sa Mike Beach. Diba? At least nakakapag-beach tayo. Ay, bakit may aso? May dalawang aso. Wait lang. Ngayon guys, alam nyo na. Magkapatid talaga kami. Takot din siya sa aso. Hindi. Merong tao. Ba yun? Hindi tayo dito. Doon tayo sa kabilang side. Kasi doon sa kabilang side. Hindi. Wait lang. Ayan guys. Dito ngayon tayo sa beach area. Ang lakas ng alon, tignan nyo, like literally. Alam nyo, to be honest, yun yung kaibahan nila eh. Maganda to talagang daan ng beach siya. Maganda siya talaga kung sa ganda ang pag-uusapan. Kaya lang, yung kung pagkukumpara mo sila dun sa Boracay, guys, ang lakas ng alon dito. Hindi chill. Like umaga, tanghali, gabi. Mas wild kapag kagabi, oh. Kikita nyo ba? Ang wild. Nung alon, ganun. Di ba kasi sa Boracay, may time na parang konti lang na cute-cute. Ganun dito, hindi cute. Talagang, dito, masyadong wild. Guys, andito na pala yung kalaban ng GoTime sa Gcash. Maya! Dito ngayon tayo sa beachfront. Time check, anong oras natin? 9:53 PM. At gusto ni ate i-watch tong waves. Ewan ko ba kung ano trippings niya. So ayan, bumili tayo ng drinks para mapawi po ang sakit na nararamdaman natin sa anit natin. Sakit talaga. Seryoso, masakit. So guys, kung tatanungin nyo ako kung i-recommend ko ba sa inyo, yung foot, yes. Yung shampoo doon sa area, no talaga. Honest lang po tayo. Okay, so we're back guys sa ating hotel. So sana nagustuhan nyo yung vlog. And parang okay naman yung buhok ko guys, kaya lang ang sakit talaga. Until now, ang sakit. Gusto ko lang ulit-ulitin sa inyo kasi yun talaga yung nararamdaman ko. So, yun. Thank you guys for watching. If ever meron kayong nagustuhan na part dito sa vlog na to, feel free to drop it down below. And kung meron kayong gustong sabihin sa akin, DM or PM nyo lang ako sa aking Instagram account dahil dyan po ako nagre-reply. Promise, pag-uwi dito, magre-reply na ako kasi sunod-sunod yung trip natin lately. Kaya hindi ko na-reply yung lahat. But pag-uwi, okay? Thank you guys so much! Again, this is Ivan de Guzman. Marami pa tayong susunod na vlog about Pizza Vietnam. So, yun lang. Thanks!